Na hindi ko pa na-message dito. At pinaalala sa akin ng Panginoon na itong message ngayong hapon. Okay? So, basahin natin ang sinasabi po dito sa Psalm 133 verse 1. Nandiyan na po kayo mga kapatid? Amen. Basahin natin na sabay-sabay sa Psalm 133 verse number 1. Ready? Begin. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tayo po'y manalangin. Kapagpalang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pag-aaral sa hapong ito. At ikaw ang siyang panguna po sa bawat isa po sa amin, especially sa inyong lingkod, na magdi-deliver po ng mensahe mula sa inyo, Panginoon. Maging mouthpiece na lamang po ang inyong lingkod, Panginoon, instrumento upang ipahayag po ang totoong salita mo, Panginoon. Buhay na salita mo, Panginoon. At pagpapalang ito sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na nagpapatuloy na nandyan po sa pag-attend mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Salamat po sa mga kapatiran na nandito sa hapong ito. At kapiling po ninyo kami, Panginoon, unang-una, akapelosip po namin kayo. At kami po ay nagpapasalamat. Mas maganda na yung fellowship namin kayo, Panginoon, sa aming buhay sa araw na linggo. Kaysa iba ang fellowship namin, Panginoon. Salamat po. Meron kaming unity and cooperation sa Diyos dito sa FPC Marikina. Sinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, mga kapatid. Amen. So ating magtapansin dito mga kapatid ay ito po ay sulat ni Apostol ni David, ni King David, ni Apostol King David. Siya po ay hari at sabi dito, behold how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity. in unity. Wow. So pansinin niyo po, meron diyang word na how good and how pleasant. It is. No? Yung mapapansin po ninyong unity sa bandang huli, yun po ang ating bibigyan ng diin. Amen. Pagkakaisa. Tama po. Pag wala pong unity ang church, magbabaksak. Ang pundasyon. No? Pag walang pagkakaisa. Yes, sir. Ang church po na walang pagkakaisa ay madali pong bumagsak. Dahil kasi pagka walang pagkakaisa, kanya-kanya ang mga kapatiran, no? May kanya-kanyang nais sa kanilang buhay, wala na. No? Magulo. Kasi walang unity. So, kailangan po meron pong pagkakaisa. So, malapit na rin po ang ating anniversary. Kailangan mayroong pagkakaisa. Amen. No? Nagkaisa tayo na ipag-pray ito. Tatandaan niyo po yung prayer and fasting natin Yes. Amen. noong October na na-adjust na dapat January, pero inagahan natin sapagkat ipinanalangin natin na meron tayong maging tagapagsalita, no? From sa ibang bansa. Patuloy natin sama si Panginoon, si Pastor Mike Abeto at ang kanyang pamilya, no? Hindi kasi siya available ng month of May. Hindi rin siya available ng month of ng ibang buwan, kundi ang nabagay niya in March. So, dyan po tayo nag-stick sa buwan ng March. So, thank God, no? Upang siya po ay ating po makasama sa ating 5th year anniversary. Then, nagkaisa rin po tayo mga kapatid. Nung tayo po ay nagkaroon ng first fruit and Thanksgiving noong buwan ng December. No? Kahit yung buwan ng November, nagkaisa rin po tayo. Nang tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na Lord's Supper. Amen. Napansin niyo po? Naalala niyo po? Amen. Lord's Supper natin noong November. Amen. Last week ng November. Sunday. Sunday po yun. Amen. At talagang ang Panginoon, dinala tayo lahat dito. Amen. Napuno halos ito ng mga kapatiran. Unity. Noong December, napuno ulit ito. Sobra pa, hanggang doon sa labas. No?
yung ating year-end Thanksgiving. And yung January, unang-unang linggo at unang-unang prayer meeting, Amen. puno rin po dito. Dahil saan? Pagkakaisa. Praise God. How good and how pleasant it is. No? For brethren to dwell together In in unity. unity. So ito yung pamagat ng ating pag-aaral, living together. No? Living together in unity. So kailangan namumuhay tayo na magkakasama para sa pagkakaisa sa Panginoon. Kailangan po natin yun eh. Kaya huwag po natin hayaan na mawala yung tinatawag na unity. No? Yung pagkakaisa. Kaya sa panahon na ito mga kapatid, nagkaroon ng peace year na ang mga Hudyo ay nagsama-sama sa tinatawag na peace of the year. Sila po ay pupunta sa Israel para sila po ay sumamba. Sa mga pagkakataong ito, sila po ay nagkaisa. Pamilya nila, mga relatives nila, mga kaibigan nila ay pumunta sa Jerusalem sa tinatawag na yearly festival. At nagkaroon ng tinatawag na unity, no, sa buong bansa ng Israel. So thank God, no? Yun po yung sinabi ni David niyang hari dito. Behold, how good and how pleasant it is for brethren. No? Kaya mapapansin niyo po, kung ito po ay naka-address noon sa mga Hudyo, ina-address po sa panahon natin ngayon, for brethren. To dwell together in unity. Kapatid natin sila sa Panginoon kasi ang Diyos nila ay Diyos din natin. Amen. Wala namang pinagkaiba sa Diyos ni Haring David sa Diyos natin ngayon. Amen. Tama po? Amen. So, yun po magandaan po sa ating mga kapatid. Hindi nagbabago ang Panginoon. Siya po ay the same yesterday, today, and forever. So, wag po natin hayaan na ang pagbabago ay nawawala. No? Nandiyan po yung nananatili ang ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay, sa ating relasyon natin sa Kanya. No? So, makikita po natin ang purpose po o common purpose lamang po ng mga Hudyo upang ganapin yung yearly festival. Ang common purpose is to worship the Lord at Jerusalem. Ngayon tayo mga kapatid, bakit tayo dito? Ang common purpose natin, ano po? Ikaw kapatid, anong purpose mo? Sa iyong pananaw, anong purpose kung bakit tayo nagkakaisa dito, nagsumasamba? Diba? To worship our God. Amen. Yan ang purpose natin eh. Kung bakit ikaw at ako nandito ngayon, ano ang purpose? To worship our God. Ganun din ang purpose natin. Kung paano sila nagkaisa, nagkasama-sama, mga relatives, loved ones, neighbors, upang salubungin yung tinatawag na year festival at makikita po natin nagkaisa po sila. Amen. At ganun din po dapat tayo. Araw ng linggo, saan ka nakiisa? Amen. Araw ng linggo, saan ang Kristiyano nakiisa? Sa mga handaan ba? Meron po mga Kristiyano na nakiisa sa mga handaan eh. No? Yung mga Kristiyano nakiisa saan? Sa mga party-party. Amen. Yung mga Kristiyano na nakiisa saan? Sa mga pasyal-pasyalan. Yung mga Kristiyano na nakiisa saan? Sa mga sumba-sumba. Yung mga Kristiyano na susumba. That's all, sir. Amen. Hindi na, imbis na sumamba, nagsusumba. Amen. Totoo po yan. Kristiyano ka, no? Araw ng linggo, inuuna mo pa yung sumba kaysa samba sa Panginoon. Praise God. Nakakalungkot po yan sa Panginoon. No?
mas ginunan mo pa yung ibang bagay para sa Panginoon, wala yung unity. Fellowship sa mundo. Nakikisa ka sa ibang bagay, hindi sa Panginoon. Tama. Nakikisa ka sa mundo. Yeah. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Amen. Yan sabi ng 1 John chapter 2, verse number 15. Asan yun si Siri po? No? Nakakalungkot po sa ibang mga Kristiyano, mas priority po nila, Ang trabaho. Kanina yes, ang ibang bagay. Trabaho, negosyo, pamilya. Yes, mahalaga po ang pamilya. Yes, mahalaga po ang negosyo. Yes, mahalaga po ang trabaho. Amen. Pero mas mayroon pa bang halaga sa Panginoon? Amen. Pray. Meron pa bang halaga sa Panginoon? Pag araw na linggo, binigay sa atin ang Monday to Saturday. Pero ang araw ng linggo para kanino? Sa Panginoon. Napupunta. Kaya nawala yung pakikisa po ng Kristiyano. Tama. Kaya sinabi ng Panginoon, sabi ni Hari David dito, how good! No, hindi how bad. Hindi sinabing how bad. Ang sinabi ng Bible, how good. Napakabuti. At sinabi, how pleasant. Dalawang word eh. How good and how pleasant. Amen. Pray. No? Napakabuti at napakaganda na ang mga Kristiyano ay nagkakaisa. Tama po. Nagkakaisa sa isang layuning sambahin ang Panginoon sa araw ng linggo. May isang purpose. No? May isang layunin. Yes. May isang hangarin. May isang purpose. May isang purpose, no? May bagay na gustong mangyari sa kanyang buhay. Amen. Ang sambahin, paglingkuran, at papurihan ang ating Panginoon. Amen. Yung kung nais natin dito, mga kapatid, hindi ang pastor, hindi ang miyembro, Yes. kundi ang Panginoon natin Tama. Pray na ating God. sinasamba dito. Bakit ka ba pumunta sa church? Sa Panginoon. Yes, yun ang dapat. Yes. Good. Hindi para sa kung sino man tao. Amen. Yes. Hindi ang leader ng simbahan. Tama. Hindi ang mga preacher, hindi ang pastor, hindi ang mga miyembro. Ang pinuntahan mo, hindi si sister, Yes. hindi si brother. Ang pinuntahan mo ang Panginoon. Amen. No? Kaya magkaroon tayo ng pagkakaisa, mga kapatid. Sila ang common na mindset po nila, Tama po. na iniisip nila is to worship and please God. Kaya napakabuti po, no? Na makita po natin kung paano living together. No? Living together. Yan po na makikita po. Yung pinag-aralan po natin last previous. Yung isa naman ay laboring together. Amen. Alos hindi po pwedeng pag-iwalay yun eh. Yung po yung magkasama eh. Pag namumuhay ka sa Panginoon, meron din tinatawag na laboring together. Doon sa Akin na lang sa Jida. piniris po natin kila Pastor Reginald. Sa Parañaque kila Kuya Noy. No? Yung aming ano po doon, ang topic is laboring together. Amen. Eh Pastor Jerta naman, living together. Work for the Lord. No? So magkasama po yun. Living together and laboring together. Namumuhay tayo, dapat na mayroong pong pagkakaisa, pagkasama-sama, at tayo nagtatrabaho na magkakasama sa Panginoon para sa kapurihan niya. Amen. So, yun po ang nais ng Panginoon eh. Magkakasama tayo. Darating na po yung ating anniversary. Wala na pong 2 buwan. Dito po. Amen. Handa na ba tayo? Alam ko. Yung iba lang po ang naghahanda eh. Paano ka naman? No? Maganda po mga kapatid. 7 weeks na lang sinabi ni Sister Edna kanina. Kabisado. 7 weeks. Richard. So, napakabilis ng panahon. Yeah. Kulay. No? 2026 na. Tama. Akin na lang. Marami po bawat araw. No? Napakabilis. Amen. Malapit ang birthday ni Brother Justin. Next week na. Malapit na ang anniversary nila sister, nila brother, ang Bumanlag family. Joy and bless. Sister John at Brother Leslie. Amen. No? Si Sister Shirley, malapit na rin ang birthday. 20. No? Eh, isang araw, malalagpasan na natin yung mga yan. Birthday na niya. At susunod, February na. O, magiging 41 na rin si Sister Edna sa February. Amen. No? Magka-boyfriend na yan.
So, malaki bagay. Tuloy natin. Kaya ganun mga kapatid, 41 na. No? Pero, ayan po, ang kagandahan po dyan. Pag-pray natin. Meron pong plano ang Panginoon sa buhay po ni Sister Edna. Amen. Amen? At sa bawat isa po sa atin. Amen? May plano po. Ilang taon? Biro mo? Taon-taon? Brother William, taon-taon. Biyaya ng Panginoon. Yung ating inawit sa biyaya. No? Biyaya ng Panginoon, nakakapag-preach. 2020, kailan nag-start, Brad, yung preaching ng ganun? O, 2023. 3 taon na. Biyaya at tulong ng Panginoon, nangyayari po yun, no? Di kaya ni Brother William yun. Dahil nakayanan niya, dahil kasama niya ang Panginoon. Amen? Glory to God. At salamat, may nananalangin din po sa Kanya. Amen. Malaking bagay po ang nananalangin po sa bawat kapatiran. Yun yung unity. Pagkakaisa, may kabutihan ay dudulot ang pagkakaisa, may magandang ay dudulot ang pagkakaisa. Amen. Pagkakaisa sa pananalangin, pagkakaisa sa paglilingkod, pagkakaisa sa pagbakap, yun ang ginagawa po nitong mga to. Nagkaisa sa pananampalataya. Amen? So, tatlong bagay ang ating bigyan pansin dito mga kapatid. No? Sa ating pag-aaral, kung inyong babasahin po muli dito sa ating tinapil, no? There are 3 points na natin bubuksan Amen. sa ating pag-aaral dito. Psalms 133 tell us 3 things about living together Amen. in unity. So number 1, bigay ko na po yung 3 pero elaborate na lang natin. It tells us the goodness of living together in unity. Amen. So nandiyan po yung goodness. It tells us the goodness of living together in unity. Number 2, it tells us the source of living together in the unity. Yung pinaka-source, yung pinanggagalingan ng pagkakaisa. Okay, number 3, it tells us the blessings of living together in unity. Amen? So, tatlong bagay mapapansin po natin, may goodness, may source, yung pinanggagalingan, kabutihan, at yung pinanggagalingan ng unity, at saka yung blessing ng pagkakaisa. Amen? So, pansinin po natin sa ating talata na bubuksan. Okay? Psalms 133 verse 1 sa ating binasa, nandiyan po yung number 1, point number 1. How good and how pleasant it is. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So number 1, makita po natin the goodness of living together in unity. No? Ang naidudulot ng pagkakaisa ay kabutihan. Wala akong nakita mga kapatid na kung saan ang Kristiyano na nagkaisa ay hindi naging mabuti. Nagiging hindi lang mabuti ang pagkakaisa kung masama ang ginawa. Kung wala sa Panginoon. Yes, kung masama ang layunin. Talaga may dudulot yun. Bad. No? Pero kung ang mga Kristiyano ay nagkaisa sa ikabubuti, yun po ay maganda. Amen. Kaya nga, how good and how pleasant it is. Tayo po mga kapatid, nagkakaisa tayo na magkaroon ng Bible study. Every Wednesday may Bible study doon sa Alfonso family. Unity. No? Nagkakaisa tayo sa Bible study sa barangay every Friday at 5 p.m. No? Bakit po natin ginagawa? Sapagkat ministry po yan ng Panginoon. Hindi ministry ni Pastor Alan. Kaya malaking bagay mga kapatid, how good and how pleasant it is. No? It tells us the goodness, no? In living together in unity. Kailangan po natin makita yung kabutihan na may dudulot po. Mga kapatid, kung tayo po ay hindi magkakaisa, walang kabutihan mangyayari. Amen. Kaya thank God na sinabi po ni King David, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity.
Sapagkat kung wala pong pagkakaisa, walang mangyayari po sa buhay natin. Yeah. At Tayo walang po, pera mga bulta. Hindi po tayo magmamature. Amen. Walang maturity pagdating po pagka walang pagkakaisa. Okay? So, thank God tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay ginawa po ng Panginoon dito sa church, no? So, first, it tells us the goodness of living together in unity. Kung inyong nabasa natin sa verse number 1 ng Psalms 133, no? How good and how pleasant it is to dwell together in unity. Living together in unity is both, makikita natin, good and pleasant. Amen. And it is appropriate for us Christian because we are brothers and sisters together. There, in Christ. Tayo po ay magkakapatid Number 1. sa Panginoon. Brother and sister ang tawag natin sa isa't isa. So kailangan po natin yan. Not all Bible trust, makikita po natin, not all church na sinasabi, ay, sister, brother. Minsan po, wala po yung sister, brother. Minsan pa nga sabi, bro. Yung pastor, iba na rin ang tawag. Pas. Pagka-pastor ay huwag na natin paiksiin pa yung pastor. Ito na lang no? Pas. Ibig sabihin, nagpapas ka sa pastor mo. Paski. Bold speed. Iniiba na po na ngayon ng mga henerasyon ng tawag ng pastor. Ay, pas. Sama natin si Pete. So, baka mamaya, sopas yan. No? Ang nangyayari po yan, nag-iiba na yung tawag po sa mga kapatiran. No? Bro. Ay, bro. Uy, si B. Ay, bro. Ito, di ba ay, bro? Natatawa ko nung tinawag ko ng pas. Pas! Pastor na lang, huwag ng pas na yun. Yeah, Ayaw tawagin akong pas. Pastor na lang. Kumusta Pete? Pangit po eh. Hindi magandang tawagin po yung ganung parang ginawang acronym, pero hindi naman yun ang Kapag acronym. nawala yung No? AS pa. So hindi po dapat pass. Sister. Kaya malaking bagay po na makita po natin, tayo po, ay hindi dapat magsalita ng mga gano'n, no? Hindi po kagandahan po yung sa atin. Napakaganda na tayo po. Sabi po dito sa verse number 1, sa verse number 1, makikita po natin na tayo po ay dapat magkaroon ng how good and how pleasant it is for brethren to get together in unity. No? So, pagkakaisa. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng watak-watak. No? So, the fellowship, buksan po natin sa Acts chapter 2, verse number 42. Basahin po natin dito sa Acts chapter 2, verse 42 to 47. Living together in unity is both good and pleasant. So makita natin, living together in unity is good and pleasant. Pagka tayo po ay namumuhay na sama-sama, ito po ay maganda at magiging maayos. Maganda at maayos, kabubuti ng lahat. Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Basahin po natin sa Acts chapter 2, verse 42. At lahat to, Ano po sabi diyan sa Acts chapter 2 verse 42 down to verse 47? And they continued steadfastly in the apostle doctrine. No? May unity and cooperation dito. Makita niyo po, they continued steadfastly in apostle doctrine. So ito po yung nature po ng kanilang pagkakaisa, no? Nagsama-sama sila, nagpalakasan sa doktrina at fellowship, sabi sa verse 42. And in breaking of bread, pati yung Lord's Supper, no? At saan? And in prayers. Kaya malaking bagay po yung prayer meeting po natin. Tama. At papalakasan po tayo pag may prayer meeting. Amen. Gusto mo magkaroon ka ng good, how good and how pleasant it is, kabutihan at maganda ang idudulot po ng unity. Pagka nagkakasama-sama tayo sa panalangin tuwing prayer meeting, kabutihan idudulot dito. Amen. How good and pleasant it is. No? Mabuti at napakagandang idudulot ng pananalangin na nagkakaisa. Ano pa? Sinabi diyan, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles,
And all that believed were together and had all things common. Amen. No? Talaga nandun yung unity. All things are common. And sold their possession and goods. No, sa panahon po nila, talagang binibenta pa yung kanilang mga ari-arian. And parted them to all men. No, binibigyan pa nila yung kanilang mga kapatid sa Panginoon. Binibigyan pa nila ng, hati na tayo, ito yung napagbentahan natin. No? Napagbentahan ko. Gusto, hatihan kita. Ito yung napagbentahan ko, hatihan kita. Ganun ang mga Kristiyano, no? Sa panahon po dito. Amen. So makita po natin, giver sila. At saka nagsishare po sila. Kaya yung commitment natin ng ating anniversary, sinishare mo yung blessing mo para sa Panginoon. Amen. Sinishare mo para sa mga kapatiran. Kasi yung sharing mo, ikaw rin ang makikinabang. Tama po. Yung ibinigay mo, ibabalik din ng Panginoon yun. Amen. In return, ibabalik din ng Panginoon yun. Yan ang sabi dito mga kapatid, oh. Tingnan niyo po, and parted them to all men, and every man had Need. need. Pangkailangan. Lahat, no? Every man ay meron po ng kanyang pangangailangan. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay gusto natin makapag-share, ibibigay ng Panginoon yung provision. Ibibigay niyo yung kanyang ang pangangailangan mo na makapag-share ka. No? Ang pag-share po mga kapatid, hindi naman yan sa pera lang. Isip kasi natin wala akong perang Right. ibibigay. Wala akong perang i-share. Pwede mong ibigay yung oras mo, Amen. yung availability mo. Amen. Pwede mong ibigay yung iyong talents, yung skill mo. Tama. No, yung talents natin, yung ating availability, yung skill natin. No? Marami tayong pwedeng ibigay, hindi lang pera. Alam niyo po yung pera, panghuli na lamang yan eh. Tama. Ang ibibigay mo talaga, una, sarili mo at sarili ko. Kaya sabi sa Romans 12, di ba? Living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Reasonable service natin yung ating sarili. Unang ibibigay natin sarili natin, hindi mo kasi may bibigay yung para sa Panginoon kung hindi mo yun inunang ibinigay ang sarili mo. So, dapat unahin natin ng ibigay una natin sarili at yung panguli, no, ay mangyayari na lamang pag inuna mo ang ibigay ang sarili mo. Verse number 46, and they, tingnan niyo po, and they continuing daily with one accord. Ano yun? Unity. No? Nagkaisa po sila daily. One accord in the temple. Ano yung ginagawa nila? One accord, lahat sila. Nagkaisa, pumunta sa church. Hello? Yung mga taga-Israelita pumunta sa year of feasting sa Jerusalem, nagkaisa para sumamba sa Panginoon. How about us? Mga kapatid, nandito tayo, one accord, nagkaisa tayo, dinala tayo ng Panginoon para sumamba sa Panginoon. Amen. One accord. Amen. Unity. Hello? Nakikinig po kayo? Amen. John. Lahat tayo nagkaisa. One accord. Sabi niya sa verse number, in the temple. Ano yan? Church. Nagkaisa tayo dito sa church. And breaking bread. Nagkakaroon tayo ng Lord's Supper. Yes, nagkaisa tayo sa Lord's Supper. Kaya nga po, pagka Lord's Supper, ang dami natin eh. Amen. Bakit? Dinala ka ng Panginoon para maging partaker bilang pag-aalala sa ating Panginoon. Sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Mahirap po pagka hindi ka kasama sa Lord's Supper para mag-partake pag wala ka. Sayang po yung opportunity. Family affair. Tama po. Malaking bagay po na pagka Lord's Supper, huwag tayong mawawala. Huwag po nating aalisin ang ating mga sarili. Amen. Sa tinatawag na Lord's Supper, yung breaking of bread. From house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Nakita niyo po, masaya po sila. Nandun yung gladness, kasiyahan, no? And singleness of heart. Ito pa, maganda, verse 47. Praising God
No? Lahat sila ay nagpuri sa Panginoon and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Amen. No? Ang nagdadagdag ang Panginoon. Yes. Ang trabaho lang natin, akay lang tayo ng akay ng kaluluwa. Invite tayo ng invite ng mga ng mga tao. No? Invite tayo ng mga friends natin, late ng ating mga kaibigan, ng mga tao dito sa tahanan niya. At ang Panginoon na ang bahala ikilos sa pamagitan ng banal na Espiritu. At para sila po ay makakilala sa Panginoong Kristo. Gagamitin po yung iyong pag-imbita. Gagamitin ng bawat isa na nagpapagamit, no? One accord. At pagka ikaw ay nagpapagamit, mayroong gladness. Tignan niyo po yung sinabi diyan, no? With gladness and singleness of heart. Masaya. So makita po natin, living together, makikita po natin yung tinatawag na happiness. Masaya ang bawat isa. Tingnan niyo po yung mga hindi nagpapagamit. Hindi masaya. Malungkot. Bakit? Hindi nila ma-enjoy. Yung mga nag-share po, ma-enjoy po nila eh. Amen. Kasi napakasaya po para sa kanila na mag-share ng kanilang sarili una-una. Kaya yung pagbibigay po, panghuli yan. No? Kumbaga yan ay, kaya nga po makikita niyo yung pagbibigay. Di ba? May dalawang klase po, may mga klase ng pagbibigay. Pagbibigay sa offering, pagbibigay sa tithes, pagbibigay sa first fruit, pagbibigay sa love gift, mission fund, name it. Pero makikita niyo po, nandun po yung gladness. Kasiyahan. Hindi nawawala po yung kasiyahan pag nagbigay ka sa Panginoon. And singleness of heart. Okay? So mapansin po natin, there is living together, no? There is happiness. In unity. Okay, balik tayo doon sa ating text. Okay. Psalm 133, verse 1 and 3. So makita po natin, living together, that there are fellowship of the believer. Pagka meron pong living together, meron fellowship of the believer. Tama? Pagka may pagkakaisa, merong fellowship ang mga mananampalataya. Yan po ang kagandahan po, may fellowship. Tayo po, kaya meron tayong fellowship ngayon dito, di ba? Hindi lang tayo nag-worship, nag-fellowship pa tayo. Kasi nagkaroon tayo ng pagkakaisa, living together. No? So malaking bagay po yun sa atin. So dito tayo sa point number 2. Point number 2 na tayo, mga kapatid. So living together, mapapansin po natin, yan po ay kailangan po natin dahil we are brothers and sisters in Christ. Buksan po natin Hebrews 13 verse 1. Hebrews 13 verse 1. Hebrews 13 verse 1. Ano po ang sabi dito mga kapatid sa Hebrews chapter 13 verse 1? Kaya pagka tayo nagkakaisa sa ating nga pong ginagawa para sa Panginoon, sa pananalangin, sa paglilingkod, sapagkat tayo ay brothers and sisters in Christ. Living together bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay? Kailangan po natin yun gawin sapagkat nararapat lamang po. Now, sabi sa verse number 1, let brotherly love continue. Makita natin yung pag-ibig natin sa kapatiran. No? Matagal nang hindi nakakasama ng ang kapatid natin. Let brotherly love continue. Magpatuloy yung pag-ibig natin sa kapatid natin na matagal na natin hindi nakakasama. Mahalin pa rin. Hindi natin nakakasama si Nanay Levy. Mahalin No? pa rin. Encourage natin siya pag nadaan tayo doon. No? Nakita natin siya. O sino man po yung hindi natin nakakasama dito sa church. Encourage po natin sila. I-message natin sila. Gamitin natin yung Facebook sa goodness. No? Sa mabuting bagay.
No? Kasi minsan ang Facebook ginagamit sa hindi mabuting bagay. Tama. Right. No? Yung mga scammer ginagamit ng Facebook. Yung tinatawag na molestia, ginagamit ang Facebook. No? Ginagamit po yan na negosyo. So, kailangan po gamitin po natin yung Facebook sa mabuting bagay. Amen? So, okay, thank God. Tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon. We are children of God. So, pansinin po natin yan na tayo po ay let brotherly love continue. Amen. Okay, balik tayo sa Psalms ulit. No? So, makita natin sa point number 2, the source of living together. Ano yung pinanggagalingan? Balik tayo doon sa verse number sa Psalms 133. Nandun po yung source. Ano po yung source na pinanggagalingan po ng pagkakaisa? Ano gagawin natin? Basahin po natin sa Psalms verse number 2 naman. Psalms 133 verse number 2. Okay, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird. Even Aaron's bird that went down to the skirts of his garments. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Pansinin niyo po, yung tinatawag dito, no, na Hermon, as the dew of Hermon, and as the dew of the descent upon the mountains of Zion, saan nanggagaling po raw sa taas? Ito din po. Hindi sa baba. Ha? Pagka tayo po Ito po. ay nananalangin, saan nanggagaling yung answer prayer? Sa Panginoon. Yung source ng pagkakaisa, nanggagaling sa taas. Panginoon. Amen. Tama. Ako niyo po, Preach. yung source, yung pinanggalingan, nanggagaling sa Diyos. Ito po yung 40. Hindi dito sa baba, sa langit, kundi sa ating Panginoon. No? Kaya sabi dito, as the dew, yung hamog of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, no? For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So yung supply ay nanggagaling sa taas, hindi sa baba. Tama po. No? Hindi po pinanggagalingan nito ay baba, kundi sa taas. Wala pong nanggaling sa baba. Kaya sabi ng John 3:27, ano sabi ng John 3:27? A man can receive nothing except it be given him from Amen. heaven. Amen. Amen. Kaya ang source, mga kapatid, ng tinatawag na unity, no? Para magkaroon ng unity, ay kailangan manggaling sa Diyos. Amen. Source yan, mga kapatid. Kailangan po sa Kanya tayo didepende. Hindi tayo didepende sa tao, didepende tayo sa Panginoon. So, ang pinanggagalingan ng source, walang iba, no? Yung ating Panginoon. Kaya nga po, sinabi dito, ours is like all poured, no? Living together in unity is like all. Yung poured on Aaron's head, living together in unity is like, no? Makita po natin, binasa natin dito sa verse 2, it is like the precious ointment upon the head that run down, no? Bababa. Saan galing? Sa taas. Upon the bird, even Aaron's bird that went down to the skirts of his garments. So, manggagaling sa taas, papunta sa baba. Amen. So, yung source ng ating unity, no? Sa taas. Galing sa taas. Pababa. Hindi galing sa baba. Amen. Ako niyo po. At doon din sa verse number 3, yung tinatawag po doon na mountain, nanggagaling sa taas, yung Mount Zion. Okay? So, yun po yung makikita po natin, mga kapatid. Hindi po galing po kani-kanino. Galing sa ating Panginoon. Yung pinanggalingan, walang iba sa ating Panginoon. Okay? Kaya pansinin niyo po yung verse number 3 ulit. No?
Sinabi diyan, as the Jew of Hermon, Sister. and as the Jew that descended upon the mountain of Zion. Call po ni... Okay, sabi po dito, no? Notice there are downward movement in both, no? In both Hermon falling on Mount Zion, yung these images, no? In both of these images, the blessing comes from above and the pours down on us. He starts high and then moves downward. And so in this section, makikita natin sa verse number 2 and 3, is telling us that God is the source of living together. Ito po yung source, yung living together. Kaya nanggagaling po sa taas yung source, hindi sa baba. It does not come from this world. Ito. No, hindi galing sa mundong ito yung source, no, ng living together. Nanggagaling sa taas, hindi sa mundo na ating kinakalagyan o ginagalawan. No? Hindi rin po galing saan? No? Hindi dito galing po sa ating pong mga ini-expect natin sa tao. Minsan kasi tao, minsan ini-expect niya kapwa-tao din. Papasalamat kita. Hindi sa tao, hindi sa Diyos. Amen. Kasi minsan po, ang tingin po nila sa ating Panginoon ay tao lang. Kaya nakakalungkot po. Hindi sila nag-expect ng source, kundi sila nag-expect lamang po na wala pong magagawa ang ating Panginoon kasi ganun lang siya, maliit na Diyos. Yung iba, propeta lang sila. Propeta lang si Jesus Christ sa kanila. Katulad sa Muslim, propeta lang si Jesus Christ. Yung iba naman, God the Father ang kanila nga pong source. Hindi dumaan sa... Hindi dadaan sa Panginoon sa ating tagapagligtas. Tao lang kasi sa kanila katulad ng saksi. So nakakalungkot po, yan ang naging mindset po ng ibang tao. Okay? So yung source po ay makikita po natin dito. No? Yung source ng pinanggalingan na living together. Okay? So, kailangan po natin yun na malaman na yung source ay walang iba kundi upward, not downward. No? So, thank God sa ating pong source na nagbibigay po sa atin ng living together in unity. And dito na tayo sa pangatlo, sa panghuli. Amen. Okay? So, yung nakita natin yung source, nakita natin yung tinatawag na Good. good news, yung goodness at saka yung tinatawag na source at then yung pangatlo yung blessing. Amen. Basahin po muli natin yung blessing na binanggit po dito sa verse number 3, no? Yung panghuli. Yung tinatawag na blessing ng Panginoon. Okay? So doon tayo sa pangatlo na po mga kapatid, hindi naman to ganun ka haba, ano? Amen. Short, sir. Dito tayo sa pangatlo. The blessing of living together. Sa verse number 3, mapapansin po natin yung pangatlo. As the Jew of Hermon and as the Jew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, nakita niyo po, the blessing even life forevermore. No? We have talked about the goodness of living together, yung number 1. We have talked about the source of living together, yung point number 2. And now, finally, let us talk about the blessing of living together in unity. Amen. Okay, look at the rest of verse number 3. For there, the Lord bestows His blessings. No? Nandiyan po yung word, yung passage sa uli. For there, the Lord commanded the blessing, no? Commanded the blessing, even life forevermore. No? Yun po ang ibig sabihin. This verse teaches us two vital truth. No, tinuturo nito dalawang bagay. God gives His blessing where believers live together in unity. No? Kaya dalawang bagay yung pinapatungkulan po ng passage na yun. Pagka nagkakaisa tayo, ay pagpapala sa pagkakaisa. Amen.
Preach on. Number 2, living together in unity is a for state of heaven. No? So makikita po natin, yun po, pagka tayo po ay nagkakaisa, na kung saan, no? Yung pamumuhay natin, na sama-sama sa pagkakaisa ay isang paunang, no? Iaasa na ito po ay magiging resulta nito tama, maganda. No? Even life forevermore. No, yung buhay natin ay magiging maayos. So makita po natin yung pangatlo mga kapatid, na tayo po, God's given His blessing where believers live together in unity. Romans 15, buksan po natin. Romans 15 verse number 5 and 6. Buksan po natin Romans chapter 15. Roma 16. Verse number 5 and 6. So, maganda po yung God gives His blessing where believers live together in unity. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo nagkakaisa, living together in unity, may blessing po na meron pong mangyayari. Ito po yung example. Romans chapter 15 verse 5 to 6. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may with one mind and one mouth glorifying God, even the Father of our Lord Jesus Christ. No? So makikita po natin, so first of all, God gives His blessing where believers live together in unity. Ang tanong, do you want God's blessing? Gusto ba natin ng God's blessing? Amen. 2026 na po. Maring dumating yung time na hindi tayo biniles ng Panginoon 2025. Pero this time, 2026 na, nais ng Panginoon i-bless ka. Amen. Nais ng Panginoon i-bless tayo this 2026. And then, Ang tanong, do you want a blessing this year? So kailangan po natin tanungin natin yung ating sarili. Gusto ba natin pagpalain tayo ng Panginoon? Amen po. Kailangan po, no? Kailangan po ng Panginoon ang inyong sagot. Kung gusto mo bang pagpalain tayo ng Panginoon. Ang tanong, nasa iyo ang sagot. No? Kailangan po natin ayusin yung ating buhay sa taong 2026. Okay? No one, mapapansin po natin, it is not something that we can, nais ng Panginoon, dito sa verse na to, pasilin po ninyo. Binanggit po dyan, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another. Amen. No? According to Christ Jesus, that ye may with one mind and one mouth glorifying God. Iisa yung pag-iisip, iisa yung sinasabi sa kaluwalhatian ng Diyos. Gusto mo sa taong ito, yung isip mo at saka yung mga sinasabi mo, maluluwalhati ang Panginoon. Ayun sabi sa verse number 6, oh. No, sabi diyan, no, that your mouth, one mouth, glorifying God. So yung ating mga babanggitin, palagi amen, Amen. palaging praise the Lord, Yes. palaging glory to God, one mouth. Yung pagsasalita mo, palagi, no, ay may papuri sa Panginoon to glorifying God. One mouth. At sinabi diyan, one mind. Amen. One mind, one mouth. Isa yung iniisip natin. Sa taong 2026, Isa tayo. isa yung pag-iisip ng Faith Baptist Church. Amen. One mind. One mind, One spirit. one mouth. No? Ang sabi po dyan, no? One motive. No? Isang word. Para, duwalatin ng ating Panginoon. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Kailangan po, nandiyan yung patience. God of patience. Yes. Binibigyan po tayo ng patience ng Panginoon. Okay? So, thank God. Mapapansin po natin na tayo po ay mayroong blessing, source of blessing. Mayroon tayong tinatawag na, yung una, ano yung una? Number 1, na pinanggagalingan po ng living together in unity. Yes. Then yung pangalawa? It tells us the source that living together. Yes.
At dito makikita natin, it tells us the blessing of living together in unity. Amen. Okay? So makita po natin mga kapatid, and the last, dito na po tayo sa panguli sa ating introduction. No? Kailangan pansinin po natin. Yung conclusion. Conclusion. Yung conclusion natin. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22. Living together in unity is a foretaste. No? Binaliktad yung conclusion sa introduction. Living together in unity. Nakita natin dito, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22. Unity is a foretaste of heaven. No? Ang ganda po nitong pansinin po natin. First Corinthians, sister. Okay, living foretaste. Ano po yun? Living together in unity is a foretaste of heaven. No? Umaasa tayo. Umaasa tayo. Darating yung tinatawag na foretaste of heaven. Matitikman mo na yung langit. Pag sinabing foretaste of heaven, no? Iaasa ng yung maasa ka na darating araw na sa langit. Sa langit, no? Paano mo ma-foretaste ang langit, no? Mararanasan yung langit. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22. Pakibasa nga po. First Corinthians chapter 1, 22. Amen. For after that, in the wisdom of God, that word by wisdom knew not God. It's present God by the foolishness of preaching to deceive them that believe. 22. For that Jew will required a sign, and the Greeks seek after wisdom. Okay. So, yan po, no? The Christian fellowship experience through the Holy Spirit here on earth, as beautiful as it is only a foretaste of the perfect fellowship we will share with each other in heaven. Amen. Pagdating po sa langit, mga kapatid, no? Doon po yung maganda ang mangyayari, no? Pamumuhay na magkakasama sa pagkakaisa, no? Yung po yung talagang malawak ang fellowship. Di na tayo hanapin. Sama-sama tayo sa langit, fellowship, unity, no? Living together doon sa langit, mapuportis Di na natin. tayo hanapin ang asawa natin. No more pain, no more night, no more crying again. Amen. Magkakasama tayo doon pagdating ng tinatawag na living together, no? Yung blessing. Magkakapatid na po tayo. No? Sabi po na Psalms 133 verse 3, sa verse 3 ay meron pong na word doon, yung pangmuli, no? Na ating pong nabasa. Question, sir. Sinabi po diyan sa verse number 3, balikan po natin, no? For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So nandun po yun, forevermore. Sa langit na po yan. Saan ba ang forever? Dito sa lupa? Walang forever po dito sa lupa. Sasabihin ng mga boyfriend at girlfriend, BFF tayo, ha? Praise God. Best friend forever, no? Eh pag namatay yung Boyfriend. ano mo, best friend forever mo, forever pa ba yun? Hindi. Doon walang kamatayan eh. Doon Amen. talaga ang forever. Only fellowship. Yes, wala po doon hangganan eh. Dito may hangganan, doon walang hangganan. Amen. Kaya sinabi dito sa verse number 3, forevermore. Forevermore. Yun talaga ang totoo sa langit. Kaya meron pong tinatawag na foretaste heaven. Amen. Doon sa langit yun. Amen. Matitikman mo kung gaano kasarap ang langit. Amen. No? Gaano kasarap kung nandun ka sa langit. Sobra. No? Meron nga fruit of yung isang puno na merong 12 fruits of na bunga. Amen. Kakain ka doon. Iba't Hindi ka magugutom. Amen. Kain ka lang ng kain. Fellowship talaga man. Wala nang impatyo doon. Kain ka lang ng kain.
Kaya ng barbecue. No? Ang tanong nga doon kung may kape nga eh. Sa mga mahilig sa kape, may kape ka kaya doon? Kaya tumataas uric acid eh. So, thank God. Pero ang maganda doon sa langit, kompleto na. Amen. Kompleto na sa langit. Wala na tayong hanapin pa. Nandun na yung Diyos natin, nandun yung kapatid natin sa Panginoon. Amen. Walang gutom doon pagdating Praise sa God. langit. No? So, yun po ang kagandahan po. There are 3 points na makikita natin dito. No? Yung goodness, no, na mangyayari po pagka tayo nagkakaisa. Source. Goodness, the source, and the blessing. Blessing. Huwag po natin yan, this 2026 mga kapatid, yung kabutihan na maidudulot ng pagkakaisa ng FBC Marikina. Habang nandito ka, tayo, magkaisa tayo mga kapatid. Amen. Huwag tayong magwatak-watak. Amen. Huwag tayong maging one mind, one accord, no? One mouth na nagpupuri sa Panginoon, nagsasalita na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Amen. Pinapakilala natin sa pamagitan ng ating mga labi na si Kristo ay Diyos at hindi siya tao lang. One mouth. No? One mind, yung pag-iisip natin, maging positibo, huwag maging negatibo sa Amen. mga kapatiran, maging positibo. No? Bigay natin po sa Panginoon na lamang po yung mga Kristiyano na nanghihina, ipag-pray natin sila. Amen. Amen? Encourage natin sila. Huwag natin silang i-down. Pagkos ipag-pray at encourage. Okay? Kaya laking bagay po yung tinatawag na one mind, one accord, nagkakaisa, unity, and cooperation. Blessing, no, from above. So yan po yung 3 bagay na ating natungayan at naging blessing po sa gabi ito. Living together in unity. Meron tayong living together in unity, meron din tayong laboring together in unity. No? Sinabi yan sa 1 Thessalonians Yung kinuha. chapter 2, verse number 4, na kailangan po may laboring together. No? Hindi po pwedeng magkahiwalay yan, magkasama yan. Living together and laboring together in unity. Amen. No? So tayo po ay dyan magtapos sa ating tayo po ay manalangin mga kapatid. Bible ko. Panginoon na nasa langit, salamat po Panginoon sa 2026 na meron po dito sa Marikina na mga anak mo sa Faith Baptist Church. Meron po kami pagkakaisa. Yes. Hindi po dapat magkaroon ng tinatawag na division. Yes, Lord. Hindi magkaroon dapat ng separate ng tinatawag na yung paghiwalay. Yes, Lord. Kailangan magkaroon ng one mind, one mouth, one accord. Yes, Lord. Kailangan po namin magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon. One. One purpose, one mindset, Panginoon. Salamat po, Sa Panginoon. akin ah. Natutunan po namin sa Sa akin ah. Psalms 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kailangan po namin, Panginoon, salamat po na magkaisa po kami. Yes. 2026 na po. At magkakaroon po ng tinatawag na goodness pag kami nagkakaisa. Yes, Lord. Magkakaroon po, Panginoon, ng source pag kami po ay nagkakaisa. Yung source ng pagkakaisa magagaling po sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang magbibigay nito, hindi po ang mga kulto. Yes, Lord. Kayo po, Panginoon, lamang po ang magbibigay ng source ng pinanggagalingan ng pagkakaisa po ng Marikina. Ng FBC Marikina, Panginoon. Ganun din po ang blessing. Yung abundant blessing ibibigay mo, Panginoon, sa mga anak mo dito sa Marikina at sa ibang mga churches, Panginoon, na tuturo ng King James Bible lamang po ang salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na buhay. Nagbigay ito, Panginoon, ng challenge sa gabing ito. Pagpalain niyo po patuloy ang bawat isa po sa amin, Panginoon, at yung aming nalalapit na anniversary sa March 8, diyan po sa may barangay. Sa umaga, evangelism po. At sa hapon, Panginoon, fellowship sa mga churches, fellowship, Panginoon. Yes. Se-celebrate po namin ang 5 taon ng aming nga pong iglesia, Panginoon, ng local church. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw magbigay ng
yung kabutihan mo ang makuha po, makamit po namin. Yung source, alam po namin galing po sa inyo. At yung pagpapala, ibuhos niyo po yung pagpapala po sa inyong mga anak dito sa FBC Marikina. Sabi po ng awitin, Panginoon, there shall be showers of blessing. Thank you, Lord, sa gabing ito. Ang pagpapala po ay nakamtan po namin mula sa inyong mga salita. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory. Tayo po ay dyan magtapos. I hope and pray. Bless po tayo about living together in unity. Amen? So, kailangan po yun. Kaya huwag po natin mawawala yung word na unity doon sa verse number 1 ng Psalm 130. Laking bagay po yun. Nandun yung pinaka tema ng verse na yun, yung unity. No? Unity. May awit pa ngayon, unity to dwell in unity. So tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Tawagin natin ang kapatid na Wilson, Brother Wilson, sa ating offertory prayer. Come on. Saan ba tayo kapatid sa ating south? So doon po tayo sa may south, mga kapatid. Handa po natin ang ating mga sarili. No? Ang ating mga Bible, mga tracts. Huwag po tayong mahiyang magbigay ng tracts, mga kapatid, at huwag po tayong mahiyang mag-sowing. No? Hindi po tayo dapat mahiya. Bigay po natin, mga kapatid, yung goodness ng Panginoon. Ibigay po natin yung source na pinanggagalingan, yung hindi natin. Bigay po natin yung pagpapala na nakamtan po natin at tanggapin natin ang Panginoon sa ating puso. Matanggap din nila. Okay, come on. Brother Wilson. Saan ko pwede lagay, sister? Tayo po muna ay sandali pumikit at manalangin. Maraming Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ngayon, salamat po sa hapon na ito. Kami po ay kapagsampa sa inyo, Panginoon, sa Espiritu, at sa katotohanan ng Panginoon. Muli, salamat. Kami ay na-revive po, Panginoon. Na-bless po yun ng salita, Panginoon. Through our pastor, Panginoon. Praise the Lord. Kung saan kailangan po na unity together. Amen. Tulad po ni Haring David, Tama po. magkaroon po siya ng unity. Kaya siya ay hari, hindi po siya naging matigas. Amen. Hindi siya po ay sumang-ayon sa Panginoon. Yes, sir. Yung word na unity. Amen. Sa amin, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon. Tama po. Gawin mo po kami walis tingting, Panginoon. Tama po. Hindi po namin kaya na isang piraso ng doon. Tama po. Lord, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang, Yes. kasalanan na meron sa amin, isip, salita, at gawa. Tama po. Yes, Lord. Upang sa araw na ito, ay kami po ay mag-bless, Panginoon. Kami man ay mag-isip preaching, ay hindi na rin po kami na pangalakapon. Yes. Sa aming pagbibigay, magkaroon po ito ng kagalakan po sa bawat isa sa amin. At magkaroon din po ng unity ng aming pagbibigay. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po imawit ng thank you, Lord, for saving my soul. Ready? Sing. Thank you, Lord, for saving